Kapisanan, Kasaysayan, Pilipinas. Yan. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan, kay saya. Ayan, mga kaibigan. Oo. So, unang-una sa lahat, binabati natin Maria Goldemar Abiera. Robski Kwento Kaponpon, hello po. Dating 9 viewers na sana madagdagan pa hanggang mamaya. No? Mahalaga po yung topic natin. Kasi mayroon tayong mayroon mga nangyayari sa paligid natin na parang kailangan ipakita natin yung kahalagahan. So, una sa lahat, binabati ko po ang ating mga kasama dito sa Bibal. Of course, nandyan po ang ating Pangulo, Gaspar Bibal. Si Ma'am Christine Mandigma, Rio Brihino Lim, at siyempre yung ating mga iba pang mga kasama dito sa ating show, si Richard, ano bang apelido mo, Richard? Siyempre nandyan si Benis Balboa, si Sara Sunga, Jessa Pumar, si Kim Carl Lorente. Ayan, sumagot ka sa chat, sir. Kita si Richard, kasama natin ngayon. At yan, salamat po, At sige. Kaya Richard Dino, 'yon. Salamat po, sir, Busy ang mga tao ngayon sa Vibal Group dahil SEYAP na po, Ito po yung pagtitipon ng mga Catholic educators. At kung kayo pupunta sa SEYAP, makikita niyo ako diyan kahit wala ako diyan, Makikita niyo ako. Yeah, tingnan nyo lang mabuti. Diyan sa Bibal booth natin. Sige. Anyway. Meron pong nangyayari ngayong kaguluhan sa Israel laban sa grupong Hamas. At matindi ang problemang ito dahil milyon ang pinag-uusapan natin ng mga apektado. At talagang matindi naman, We condemn the terrorist act of the Hamas group against the Israelis. Talaga naman. Pero napakahirap pag-usapan ito dahil sa totoo lang, marami akong kaibigan na Israeli, may mga kaibigan tayong Israeli at talaga naman ako my heart is with them. Subalit, yung nangyayari namang response sa Hamas ay talagang madadamay talaga yung mga civilian. Ako'y lungkot na lungkot din doon sa mga Palestinian na tinatawag natin na apektado sa conflict na ito. Talagang malungkot po na makita na ang kawawa ho talaga sa paglalaban ng mga militante at mga radical forces na ito, ay ang mga inosente. Now, ang ating show ngayon also coincides with the month of what we call yung tinatawag. Alam mo, ang hirap ng topic na to kasi may masabi ka, may mga kaaway ka talaga eh. Awayin at awayin kayo. Napaka-divisive nung naging rhetoric dito sa either pro or anti ka something. Pero sa totoo lang, kailangan pag-aralan ng kasaysayan para makita natin kung saan nagkamali yung bawat panig dito sa away na ito, So, 78th anniversary ng pagkakatatag ng United Nations. Alam natin yan, October 24. Alam nyo ba na nagkaroon na noon ng League of Nations after World War I? Pero hindi nito na-prevent yung conflict na maging global. So tandaan natin, every now and then sa Europa noon, hanggang yung mga 1914, yan, nung nag-start yung World War I, may mga conflicts here and there, di ba? May Napoleonic Wars, may mga gera, nagsasakupan, And then, eventually, nagkaroon ng mga birth of the nation state. Kasi dati puro kingdoms yan, empires. Nagkaroon ng nation states, And eventually, yung World War I, dahil lang sa mga alliances, may mga alliances kasi sila At yung mga alliances na yun, doon sila nagkagera-gera. Hindi naman magkakaawa yung mga bansa. Pero dahil ally ni ganito at nagsumpahan sila, meron sila mga tratado na
pagtatanggol nila yung isa't isa, sila-sila'y nag-away, hindi nga nila alam ba't sila magkakaaway. Dahil lang sa mga, so parang sa totoo lang, yung World War I, it's really a war that is so terrible, no? Kasi it was worthless. Parang sobrang daming nasayang na buhay sa World War I sa Europa. Tapos wala naman silang pinaglalaban kundi yung mga alliances nila, no? Yan yung nakakalungkot dyan. So, that is why natatag because of that yung tinatawag na League of Nations. League of Nations. Ang problema, of course, hindi na-prevent ng League of Nations kasi una, yung gustong magtatag niyan, United States, hindi siya sumama. Di ba mo, isa siya sa mga gustong matatag yan, pero hindi siya sumama. No? At eventually, yung iba, nagkaroon din ng parang lakas ng loob na huwag sumunod sa League of Nations at tumalis. At eventually, yan nga yung ginawa ng mga Axis powers. Oh? Yan yung nakakalungkot dyan. Hindi na ako kumuha ng guest ngayon kasi pasimplihin lang natin yung usapan. Ano? Hindi na natin masyadong kukomplikahin with many details. Pero yan yung nangyari doon. Kaya nagkaroon eventually ng World War II. So hindi niya na-prevent. World War I is supposed to end all wars. The war to end all wars. Pero after just a few years, imagine, natapos yung gera 1918 or 1919. Naggegera na naman ng 1935. No? Kasi sinakop ng Japan yung Manchukuo sa China, nagkaroon ng Rape of Nanking 1936. 'Di ba eventually sasakupin ni Hitler yung ibang mga lugar sa Europa. By 1939 magkakaroon ng Anschluss sa Austria, no? At hindi napigilan ng Britain yung pagsakop niya sa buong Europa, no? Kasi ang gusto ng Britain, appeasement eh. I-appease si Hitler. Yan yung ginawa ni Neville Chamberlain. Ang nangyari nun, si Winston Churchill, sabi niya, laban tayo. Tayo ilalaban kasi hindi na natin ma-appease yang si Hitler. Nagkamali sila to appease Hitler. Give him what he wants. Yun pala, he wants more. Diba? So, yan yung nangyari dyan. So, parang hindi naman na-secure yung peace in our time. Diba? Mayroong picture si Neville Chamberlain, yung Prime Minister ng Britain, may hawak siyang papel. Sabi niya na pa-sign daw niya si Hitler dito at this will secure peace in our time. After a few months, nag-break out yung World War II sa Europa at nag-break out din yung World War II sa Pacific Islands, Pacific Ocean sa pamamagitan ng bombing of Pearl Harbor at nadama yung Pilipino dyan. No? Dahil hawak tayo ng Estados Unidos na gustong girahin ng Hapon. Ito yung mahirap pag walang guest. Okay. Wala kang karelyebo sa pagsasalita. Okay. Pero yun na nga, no? So, nangyari na nga yung World War II. Sobrang daming patay. Tapos, sobrang daming patay. 6 na milyon ang Jews na in-exterminate ni Adolf Hitler. So, bago pa man matapos yung conflict na ito, nag-usap-usap na yung mga bansa at nagtatag sila nung tinatawag na United Nations. This was in 1944. No? 1944. Hindi pa tapos ang gera nito, ha? And in fact, hindi pa tayo malayang bansa nun sa no? Kasi kalayaan natin isusoli ng Amerika 1946 pa. Pero noong 1944, nagkaroon na tayo ng ng tinatawag na membership sa United Nations. At yung diplomat natin doon na pinadala ng government in exile, si Carlos P. Romulo. No? Sige nga, tingnan natin yung United Nations founding. Tingnan natin kung meron tayong footage na makikita dito na 1945 pala, hindi 1944. 1945. No? So natapos na yung gera pala. Natapos na yung gera. Although nag-uusap-usap na before that. May mga pag-uusap na. In fact, dito sa ating konting kodigo dito, no? May mga pag-uusap na bago pa man ang founding ng United Nations. Ayan. May declaration
by the allies of World War II, no? Yung Allied Conference na nag-lead sa Declaration of St. James noong 1941. Tapos kasama dyan si Franklin Roosevelt, Prime Minister Winston Churchill nag-draft no tinatawag na Atlantic Charter. No? Eventually, magkakaroon ng tinatawag natin na yan, merong Tehran Conference, so may Moscow Conference 1943, yung four powers, US, Britain, yung Soviet Union and China, yan yung mga yan yung mga four allied na nag-emerge na eventually yun yung magiging pinaka nucleus ng tinatawag natin na United Nations. Nagkaroon ng Tehran Conference, etc., etc. And eventually, yun na nga, nagkaroon ng Yalta Conference 1945, no? At eventually, yun na nga, by March 1, 1941, 21 additional states had signed the declaration by the United Nations. 1945 ito, no? UN Conference on International Organization opened in San Francisco on 25 April 1945, 50 nations na, no? Ang nag-sign. This was in 1945. And eventually, noong 24 October 1945, the UN officially came into existence upon the ratification of the charter by the 5 permanent members of the Security Council, US, UK, France, Soviet Union, and China, and by a majority of other 46 nations. October 24, 1945. At isa sa signatory po dyan, mga kaibigan, si Carlos P. Romulo. So, tingnan natin yung yung parang signing. Tingnan natin yung mga scenes dito. Tingnan natin. Sandali lang. I will look at the... Here in the midst of war, the world's people collaborated in the drafting of a workable international constitution. Here in the midst of war, the world's people collaborated in the drafting of a workable international constitution. It was a conference to write a people's charter, opening with the words, "We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind." It was a people's conference and a soldiers' conference, meeting under the eyes of veterans of 2 wars and the generation which must suffer if the Constitution fails. Common people and their governments alike were aware of the stakes. There were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries, differing so much in race and religion, in language and culture. But these differences were all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end war. This charter points the way. But whether the world is to move in that direction will depend finally upon the vigilance and sovereign will of the peoples of the world.
Alright. So makikita niyo doon ano yung pagkakatatag ng United Nations. And isang interesting fact tungkol sa United Nations at saka sa Pilipinas ay ito ay titignan ko yung picture, no. Isa tayo sa signatory niyan, hindi pa tayo malaya noon. At isa si Romulo sa sign ng UN Charter, General Carlos P. Romulo. Hinahanap ko lang yung picture niya. Ayan siya. Ayan. So nakita niyo yung footage kanina, yung mga big countries, nag-sign sila nung parang charter nga ng United Nations. Dito sa ano na ito, sa larawan na ito, makikita niyo si Romulo yan. Ang tawag pa, Philippine Commission ba ang nakalagay? O, Philippine Commission. Yung Philippine Commission. O. Parang nakikita ko si Leon Maria Guerrero yata ito, kung di ako nagkakamali. No? Check natin yan. Parang kamukha ni Leonie. Diplomat din yun si Leon Maria Guerrero. Yan si Romulo. Kasi Romulo noon ay aide-de-camp ni General Douglas MacArthur. Pero nung dahil ang galing niyang sumulat, magaling sumulat to, taga Kamiling Tarlac ito, taga sa amin. Sa galing niyang sumulat, nag-lecture siya sa buong US para i-drum up yung support sa Pilipinas, sa digmaan. At yan nga yung nagkaroon tayo ng ng parang nagkaroon tayo ng speaker na napakagaling. Si Romulo yan. At siya yung nakilala sa US. Kaya eventually, siya din yung magiging isa sa mga top diplomat sa UN at magiging presidente ng UN General Assembly noong 1949. So meron tayong contribution diyan sa United Nations na yan. Sige. So may kwento pa diyan kino-confirm ko lang ngayon yung kwento tungkol doon sa role ni Romulo doon sa logo ng United Nations. No? So, mayroong sinabi na may small dot daw. Tingnan natin kung totoo. Pero feeling ko, yung akala ko nga nung una ko narinig ito, it's really para siyang fake news o parang parang fake news ba o what, Parang wala naman yung dot. Pero sinabi ni Romulo na kapag daw kailangan daw ilagay daw yung Pilipinas. Sabi ni Romulo, when the emblem of the United States was being created, General Carlos P. Romulo asked that the map of the Philippines, although still a Commonwealth, be included. He was told that the Philippines would only be a small dot on that familiar emblem. All right, give us that. So if parang if it takes a dot, then give us that. Let it be. Although alam mo, in-examine ko yung ibang mga logo ng UN, wala naman yung dot So I don't know if this is an apocryphal story. It's a story that Romulo told himself. No, I still have to check kasi wala pa ako nung biography niya yung Romulo, Third World Soldier in the United Nations. No? Yun kasi yung magandang reference on that. No? I still have to have a copy of that. So usually meron ako yung mga World War II books niya. So yan ang kwento natin, Actually yan, ito may malinaw na UN logo ako dito na nakita. Baka makita natin yung dot na yan. Sige, tingnan natin. Maganda rin kasi mapatunayan natin kung totoo yung kwentong ito, Ito mas maliwanag. Ito yung mga nasa UN offices. Yung kasi kanina parang Japik Yeah, may Philippines. May dot, Ito. Ito, nakikita niyo, ayun, Actually, buo pa yung mapa, Ayun, So, merong Philippines po. Merong Philippines. Tama. Meron ngang Philippines. Ayun yung dot, Tingnan natin kung nandito yung dot.
Dito yan, dito. It would become a dot. So somewhere here yan. Alright. So, yeah, something interesting about the UN, no? Pero ito na nga, no? Isa sa mga achievement ng UN ay noong 1949, nagkaroon tayo ng tinatawag na Universal Declaration of Human Rights. Pinangunahan ng mga meeting yan ni United Nations. 1949 ba? Hindi. 50 years, no? 80 years ngayon. 2023. So, ibig sabihin, 1948, Universal Declaration of Human Rights. Yan. Meron ba tayong image dito? Yan. So ito isa sa mga ng UN, achievement to ng UN, ano? Kailangan nating maintindihan ito na for the first time nagkaroon ng parang universal charter ng ano ba ang rights ng tao. No? Importante po ito, no? Very important. Very important tong ano na ito, dokumentong ito, no? Okay, bibigyan ko kayo ng some images, no? Ito. So, ito yung si Eleanor Roosevelt. Siya yung nanguna doon sa mga pulong para i-draft yung United Nations Declaration of Human Rights. Yan, ayan po, UDHR. No? At ano yan, may ilang elements yan, ilang articles. Saan na to? Ito yung mismong dokumento na inaprobahan ng mga bansa sa mundo. Ayan. Yan ang Universal Declaration. So, ibig sabihin, pag sinabi mong Universal Declaration of Human Rights, dapat nating taglayin ito. Dapat nating irespeto ito, ano pa man ang lahi mo. Oh, napakaganda nito, Universal Declaration of Human. Kasi sabi ko ng iba, human rights is cultural. What is allowable in one country may not be allowable in another. But the people of the United Nations say, kung ganyan, magkakagera ulit. Kasi remember, bakit ba nagkakaroon ng gera, di ba? Dahil supposedly, pinaglalaban mo yung kung ano yung iyo. What is your right? Right to land, right to whatever, no? So, yung Universal Declaration of Human Rights, yan ay matinding dokumento yan. And in fact, may ipopromote ako sa inyo, na isang video, kung saan ito ay binasa namin sa wikang Filipino. Oh, Free the Artist Movement. Nandito ba yun? Free the Artist Movement. UNHDR. Ilang minutes ito? 16 minutes ito. 16 minutes, no? There were about 30 articles na binasa ng iba't ibang artista, no? Pakita ko lang sa inyo yung ilan, Kasi 16 minutes to. Pwede niyong panoorin to. Ito yung file. Pandaigdigang pagpapahayag ng mga karapatang pantao by Free the Artist Movement. Ayan. Sige. Dapat sa tanging kalinga at tulong, ang lahat ng bata, maging anak na lehitimo o di lehitimo, ay magtatamasa ng gayunding pangangalagang panlipunan. Pang-26, alawakin ang mga gawain ng mga bansang nagkakaisa sa ikapapanatili ng kapayapaan. Okay, no? So, yan yung pwede niyong panoorin yan. Pero ito yung summary, There are 30 articles in the United Nations Declaration of Human Rights na dapat sundin ng lahat ng bansang kabilang sa United Nations. Article 1, right to equality. Article 2, freedom from discrimination. Article 3, right to life, liberty, personal security. Article 4, freedom from slavery. Article 5, freedom from torture and degrading treatment. Article 6, right to recognition as a person before the law. Well, Article 7, right to equality before the law. Article 8, right to remedy by competent tribunal. Article 9, freedom from arbitrary arrest and exile. Article 10, right to fair public hearing. Article 11, right to be considered innocent until proven guilty.
Article 12, freedom from interference with privacy, family, home, and correspondence. Article 13, right to free movement in and out of the country. Article 14, right to asylum in other countries from persecution. Article 15, right to nationality and the freedom to change it. Article 16, right to marriage and family. Article 17, right to own property. Article 18, freedom of belief and religion. Article 19, freedom of opinion and information. Article 20, right of peaceful assembly and association. Article 21, right to participate in government and in free elections. Article 22, right to social security. Article 23, right to desirable work and to join trade unions. Article 24, right to rest and leisure. Article 25, right to adequate living standard. Article 26, right to education. Article 27, right to participate in the cultural life of a community. Article 28, right to a social order that articulates this document. Article 29, community duties essential to free and full development. And Article 30, freedom from state or personal interference in the above rights. So, may standards na nilagay ang United Nations para sabihin universal ang human rights na ito. Oh? So parang kapag lalabag na yan, ibig sabihin, human rights violation na po yun. Kaya nga, yung human rights violation, hindi lang yan yung kapag kunwari hinuhuli ka. You know, when you discriminate, that's already a human rights violation. Yes. Kumbaga, the human rights declaration is a meaningless paper if it doesn't live in our everyday life. Yan po makikita natin dyan. Okay? So tingnan nga natin, no? Malu Orfiano Maduli, good evening from Bulacan. My mother, Vilma Briones Chua, hello from Tarlac City. I love you. I love you all. Of course, my girlfriend, Mai Orozco, ng Department of Education. Yeah. So, kaya nga makikita nyo, may mga nagsasabi na nababiolate yung human rights nila kasi meron tayong set. Ano ba yung human rights? Nandyan sa United Nations Declaration of Human Rights. United Nations, UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Okay, sige. Punta natin yung silbi ng United Nations, no? May debate kung may silbi pa ba yung United Nations. Nagkasilbi ba ito? Kasi una sa lahat, pag may lumabag dyan sa Universal Declaration of Human Rights na yan, sila ba'y may kapangyarihan ng police powers? Okay? May ilang sitwasyon akong sasabihin sa inyo, no? At pwede kayong magtanong, kay Ray Lawrence Manuel, hello. Meron akong mga, pwedeng sabihin mga ilang mga, sasabihin sa inyo. So, halimbawa, yung nangyari sa Ukraine, di ba? So, obviously, ang aggressor dito, ang Russia. Di ba? Ibig sabihin, bigla na lang niyang gustong i-invade ang Ukraine. Of course, marami siyang sinasabi na defensive ito kasi puro Nazis yung mga nasa Ukraine, no? Na si Zelensky, President Zelensky ay Nazi, no? At ayaw nila ng Nazism, ganyan. So, oh well, mga dahilan yun, pero aggressor ang Russia. Pero bakit hindi mapigilan ng United Nations ang gerang ito? Bakit parang nilusob pa din, no? So, yan yung mga bagay. So, meron bang mananagot? Pwede ba siyang managot? Oh, yan ang mahirap. Kasi nga, walang police powers ang United Nations unless dalhin mo yung tao sa International Criminal Court na depende pa rin kung susunod yung bansa na yun at isasubmit. So, halimbawa, si Pangulong Duterte, di ba nakademanda sa ICC yan? Oh, dahil sa human rights violation. Oh. Kasi yung mga drug war, murders during the drug war. Pero hindi nila maipatupad kasi hindi sila sinasubmit sa hindi siya nagsasubmit. Ang bansa natin, umalis tayo doon sa treaty na yun Umalis tayo. Sinasabi natin, may sarili tayong batas at kailangan managot siya sa batas natin, hindi sa International Criminal Court or ICC. So, parang walang police powers. O eto pa. Alam niyo yung nangyari nung sa Rwanda nung 1990s. No? Mayroong pelikula diyan na sikat, yung Hotel Rwanda,
no? Na yung UN, alam mo, awang-awa ako doon si General Romeo Dallaire ng Canada, no? General Romeo Dallaire ng Canada. Naging commander siya ng UN Peacekeeping Force doon. Una sa lahat, wala namang mga baril yung mga UN Peacekeeping Force Peacekeeper sila, pero wala silang baril. Hindi sila pwedeng mamaril. Oh. So sila yung nangyayari ngayon. Yung mga Hutu, no, yung Hutu majority, papatay nila yung mga Tutsi. Ethnic cleansing ang nangyari doon. Pinatay nila yung mga Tutsi. At ito nga si Paul Rusesabagina, isang hotelier sa Rwanda, ay niligtas niya yung buhay ng ilang mga Tutsi. Kahit siya ay Hutu. Hutu siya, pero niligtas niya yung buhay ng mga ilang Tutsi sa kanyang hotel. At napatakas niya sa border para hindi napatay ng mga Hutu. Napigilan ba ng UN yun? Hindi man. Yung mga bansa sa mundo, hindi man pinansin yung Rwanda. No? Yung Ukraine, pinapansin. Yung Rwanda kasi mga Africans yun, kaya parang wala tayong pakialam. Walang naging pakialam ang mundo nun Nagpatayan sila, pinabayaan nabalita naman yun. Na hindi kasi basta-basta makakapasok yung mga bansa dahil may sovereignty yung bawat bansa Hindi pwedeng basta-basta makialam. Now, ang maganda ganito, sasabihin ko sa inyo, may silbi pa ba ang United Nations kung wala naman siyang police power? Yan din yung tanong. Kaya nga ito yung topic natin yung pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Gaano kahalaga yan? Diplomacy. Ano ba yung diplomacy? Diplomacy. Tingnan natin. Ano ba ang diplomacy? I-define natin yan ayon sa diksyonaryo. Define diplomacy. Yan. The profession, activity, or skill of managing international relations, typically by a country's representative abroad. The art of dealing with people in a sensitive and effective way. Diplomasya. Pag sinabi mong diplomasya, napakahalaga niya, Tapos yun nga, tama ka, si Celsius Watson. Meron tayong tinatawag na permanent members of the Security Council. Hindi makaka-action ng UN kapag nag-veto ang isa lang member ng Security Council. At yung Russia, dahil yung USSR dati ay part nung pagsasign ng United Nations, ay may veto power sa Security Council, di ba? Nagkainitan nga yung Russian representative saka si Zelensky, di ba, nung nandoon siya. Anyway, iinom lang ako. Tama, Celsius Watson. So, yan, hindi basta-basta uma-action ng UN. So, ihang natin, may silbi ba yan? May silbi ba yung mga ugnayan ng bansa kung hindi naman nakakapagpulis? Yun din yung ating usapan sa ASEAN. Di ba sabi nila magkaka-ASEAN integration? Nasaan na? Nagpunta ba yung mga, kasi di ba hinanda nga yung mga university natin para tumanggap ng mga iba't ibang mga bansa sa ASEAN. Bakit? May nakikita ba kayo nag-enroll dito na mga Indonesian? Di ba? Na mga Malaysian? Yan ang mahirap. Hindi naman talaga sila nag-apply dito. So, yan yung problem. Now, I'm going to tell you my answer to the question. May silbi pa ba ang United Nations? Ito, kailangan nating maintindihan ito, Kailangan nating maintindihan. Wars happened in the past few years after the United Nations was formed. Nandyan yung Cold War against the US and the Union of Soviet Socialist Republic o Russia, di ba? Natapos din yan. Nagkaroon ng marami yan, yung mga Arab-Israeli conflicts, yung war sa Afghanistan, war on terror. May mga wars here and there. Yes. Pero, wala pang World War na nangyari after, ilang taon na United Nations? Ilang taon na tayo? 48 years. No. 84, 83rd ba? Limutan ko na. Saan na yun, huy?
Ilang taon na UN? 78 years. 78 years ng United Nations. Wala pang World War na nangyayari ulit. Kasi imagine niyo na lang. Sabi ko nga sa inyo, before that, ang Europa walang ginawa kundi maggera, maggerahan. Every now and then, every few years, every 20 years, may conflict sila. Oh. Pero naiwasan natin ang isang major conflict na nagbabanggaan ng mundo for 78 years now. Why? Because it's better that people are talking instead of not talking. Naintindihan natin? Okay, walang police power ang United Nations. Pero yung diplomatic power niya to bring people together, na at least kahit hindi kayo mag-agree, kahit wala kayong gawin, nag-uusap kayo, has averted major wars already. No? Again, war happens here and there. No? Conflicts here and there, but not as big as another world war. So, yun ang sa aking palagay, yun ang ano ng UN. So, halimbawa, ano pang silbi ng UN o kaya ng ASEAN? Dahil sa ASEAN, meron tayong mga scholars from Myanmar sa DOST natin. Kasi meron tayong ano, no? So, tinutulungan natin yung Myanmar na magkaso. Meron tayong tulong na binibigay sa ibang bansa. Nakakapag-usap tayo. Kasi again, better na nag-uusap, nag-uugnayan ng mga bansa kaysa hindi. Dahil noon, wala namang United Nations. Oh, at nag-fail naman yung League of Nations. Sa United Nations, talagang maraming na itutulong yan. Hindi lang sa pagpapalaganap ng kapayapaan, kundi yung sa pagbibigay ng mga pagkain sa mga walang makain, sa mga bansang naghihirap, sa mga may refugee situations, tulad ng nangyayari ngayon. Alam nyo, ang hirap-hirap nung nangyayari ngayon sa Palestine, ha? 1 million yung Gazans ang kailangang lumikas dahil pinapalis sila ng Israel. Dahil bubombahin na daw nila yung Gaza, yung mga lugar ng mga Hamas militants, no? So, another refugee problem yan, no? So, yung UN ang nagsasabi sa Israel, alam nyo, meron pang ano, hindi nyo pwedeng gawin na palikasin nyo yung mga tao kasi may mga rules pala sa United Nations, no? Na kapag pinapalikas mo yung tao, kailangan i-secure mo, natutulungan mo sila, i-assist ng mga Israeli, dapat yung mga Palestinians going to the evacuation, no? I-allow silang lumabas, may mga isa-set up na mga pagkain, na mga facilities para sila ay makalikas. Pero my God, the Palestinians, it seems, are fend for themselves dito sa situation na ito. I'm sorry to say this. This is what we're getting from our news reports, ano? Napakahirap ng situation na yan. Oh? And again, nag-set up ang United Nations ng mga conventions, ibig sabihin yung mga alituntunin na pinag-agreehan ng mga bansa. Kapag ka nagkagera, ito ang gagawin mo sa prisoners of war, ito ang gagawin mo sa mga refugees, ito ang gagawin mo sa mga yung mga hostages, prisoners of war, yan, na i-treat mo sila ng maayos and all of that under international law. Kasi meron tayong tinatawag na international law. Although mahirap i-enforce, maraming mga bansa ang sumusunod dyan. Oo. So yan ang sinasabi ko na silbi ng United Nations, no, ng diplomasya. Okay. So, halimbawa, itong West Philippine Sea. Alam natin na may conflict tayo with China. Pero hindi tayo nagbabarilan kasi kahit papano, may Department of Foreign Affairs na nakikipag-usap sa Chinese Foreign Minister. Diba? So, nakakaroon pa rin ng channel of communication. Alam nyo ba yung 13 days, yung Cuban Missile Crisis? Walang channel of communication ang Russian President at ang US President, si Kennedy. Kaya ang nangyari, yung kanilang mga usapan, pinalipad nila through radio,
yung mga kanilang mga plea, pinalipad nila through yung mga friends ni Khrushchev dito sa Washington. Alam niyo yun, parang, my God, ang dali-dali ng telepono noon. Kaya eventually, after, muntik nang muntik nang magkaroon ng nuclear catastrophe noong 1962. Muntik nang natapos ang mundo noong 1962 dahil muntik nang magbanggaan ng US at Russia sa nuclear. Ang nangyari doon, gusto ng mga, kasi papasok sa Cuba yung mga nuclear arsenal ng Russia eh. Kumbaga, lalagyan ng mga nuclear weapons yung Cuba para madaling mabomba ng USSR ang US. Siyempre, ayaw ng US yun. So, binlockade nila ang Cuba, binlockade nila yung Atlantic Ocean. Muntik na silang magsagupan. Yung mga general, gusto nang girahin yung Russia. Gusto niyang girahin. Kung nagkagera nun, si Kennedy nagtitimpi eh. Siya gusto niya kausapin yung Russian president. Nung nakausap lang niya, through intermediaries, umabot ng 13 days yung negotiation. Tapos, nag-withdraw din ng Russia. Imagine mo kung hindi sila nag-withdraw doon, talagang muntik na tayong natapos noong 1962 pa lang. 13 days ang tawag dyan. May pelikula dyan. 13 days ang tawag. So, after that, nagkaroon na ng legacy. Nagkaroon ng direct line, telephone line, ang Russian president at ang US president sa White House. Para sila na yung mag-usap, no? Di ba? So, yan ang makikita natin dyan. Napakaganda nung nangyari na yon. So, tignan natin yung nangyayari ngayon sa Israel at Hamas war. No? Pag tinignan nyo, kumikilos na ang Estados Unidos. Sinasabihan niya yung Israel, maghinay-hinay kayo dyan sa pagbobomba nyo sa Gaza. No? At ang pag negotiate pala sa Hamas, hindi pwedeng Israel ang makipag-negotiate sa Hamas. Kailangan, para makipag-negotiate sa Hamas, kailangan, sabi ng isang negotiator, successful negotiator ng Hamas, sa Hamas, kailangan dumaan sa mga countries na nirerespeto nila. So, kailangan magdaan siya sa mga countries. Iran, no? So, ngayon, umiikot ngayon ang si Secretary of State ng US para kausapin yung mga bansa na kausapin ang Hamas. No? At wag basta-basta kakampi sa Hamas at wag basta-basta ilulusobin ng Israel kasi gera patani yun, gera patani. Baka doon na mag-start yung World War III. No? Na ikinatatakot ng iba kasi sa Bible, sabi nila matatapos daw yung mundo doon sa Battle of Armageddon. Ang Megiddo nasa Israel yun eh. Kaya yung Megiddo, yung Armageddon. Baka mag-away-away na yung mga bansa dahil dyan, no? Pero eto, no, may recent na development, kanina lang ito, na yung Hamas daw ay nagpaparamdam na they're going to release hostages, especially the foreign hostages, kung matatapos o kung magiging favorable yung tinatawag na situation. Ibig sabihin, walang mambobomba mula sa Israel, sa Gaza, ilalabas daw nila yung mga hostages nila. No? So, that is a good development and hopefully, i-consider yan ng Israel before destroying. Kasi natatakot nga yung mga Palestinians na kapag dinestroy na ng Israel yung Gaza City na yan, hindi na sila makakapalik dyan at makukuha na yan ng mga Israeli. Israeli na yung titira dyan, imbis na magkaroon sila ng lupa dyan. Alright, so yan ang kwento ngayon, ano, dyan sa Israeli-Hamas war. Now, of course, sabi nga natin, now, sa sitwasyong ito, parang nauna yung Hamas kasi pumasok siya doon sa Israel, tapos, di ba, pumasok siya sa mga border, talagang sinira niya yung mga bakod at nagkidnap sila ng mga tao. No? And siyempre, of course, pagka sa unang tingin, terrorism talaga yon. At terrorismo naman talaga. Kasi pinatay nila yung mga civilians, talagang walang hawa. No? Parang naging ISIS sila nun eh. Kasi nasabi naman ng Hamas, may mga humalo sa kanila na hindi nila kilala, na humalo na lang din. No? At nagkidnap sila, hindi nila alam kung anong nangyari doon. So, hindi natin alam kung nagdadahilan sila or what. No? Pero terrorism yung ginawa nila. Pero, ang ginagawa nga naman ngayon ng Israel, na pag nakita nyo yung mga last few days na sila yung nagre-respond,
Eh my God, ang tinitira nila ay civilian targets, mga residential areas. Pero pag tinignan mo, bakit residential areas? Sasabihin naman ng mga Israeli sa'yo, titirahin talaga namin yan kasi nakahalo lang sa civilian yung mga Hamas. So anong mangyayari doon? Ibig sabihin, talagang yayariin mo yung civilian. Yan yung mahirap diyan. Oh. At ito nga, may kaunting pagkukulang dito si Bibi Netanyahu, yung Prime Minister, kasi si Bibi masyadong conservative at masyadong radical na Zionist. Talagang ang gusto nila ay makuha ng Israel yung buong Palestine. Dahil yun daw ang pinangako ng Diyos sa mga Hudyo. Ang problema mo sa ganon na pag-iisip, no? Ang mga Palestinians nandun na nga sa inyo, 'di ba? Pero wala silang rights kasi sa konstitusyon pala ng Israel, the Israel is a state only for the Jews. So parang lumalabas nga, occupation yung ginagawa ng Israel. Oh? So yun yung dahilan kung bakit may mga Hamas, may yung dati yung kay Yasser Arafat, yung Palestinian, yung PLO na tinatawag Palestinian Liberation Organization na tinatawag natin, no? Na terrorism din yung parang ano nila, no? Debate yan sa advocacy kung tama yung pinaglalaban mo pero terrorism yung tactics na gagamitin mo. 'Di ba diyan nag-away yung Irish Liberation Army. Irish Republican Army pala, IRA. Diyan sila nag-away. Yan yung debate nila noon na ano ba, gagamit ba tayo ng terrorism tactics? No? O dapat ang i-target lang natin yung combatants, 'di ba? In that sense, yung mga IDF ang tawag na Israeli Defense Force. Alam niyo, mahirap pag-usapan yung topic na ito kasi may pro-Israel, may pro-Palestine. Pero pag tinignan mong mabuti, pag hinimay mo, sila lahat meron na silang pagkakamali ngayon. Pag-usapan natin yung ngayon. Pero mas maintindihan mo yan pag titignan mo yung historical roots. Yung historical roots ng problem na yan. History pa rin yung magiging batayan mo. Now, of course, sasabihin ng mga Israeli sa'yo, noong unang panahon, ang Israel, kami yung nandyan, yung mga Jews. No? 2,000 years ago. Diba? 2,000 years ago, 2,500 years ago, 3,000 years ago. Okay. So, that said. Pero alam nyo ba, di ba, na ang mga Israel kasi lipat sila ng lipat di ba dati nagpunta sila sa Egypt, tapos na-enslave naman sila ng Egyptians, no? Nung pumunta sila doon, na-enslave sila ng Egyptians. Tapos bumalik sila nasa Bible to, no? Bumalik sila sa Canaan, pinagpapatay nila yung mga tao na nandun, no? Matitindi silang pumatay, no? At they occupied the land. Eventually, in-exile sila sa Babylonia, di ba? Tapos bumalik ulit sila. Lagi silang umalis. Pagka, nung dumating naman yung mga Romano, sinira ang Jerusalem, nag-alisan din sila, pumunta sila sa Europa, no? 2,000 years ago. Pumunta sila sa Europa, sa ibang lugar, at sa matagal na panahon, doon sila nanatili sa mga bansang yon na inaapi naman sila. Dahil sila'y naging mga businessmen, mayayaman, so parang ang dating, di naman kayo mga Germans, pero kinukuha nyo yung mga pera ng Germans. Di naman kayo mga Russians, pero kinukuha nyo yung pera ng mga Russians. So nagkaroon ng pangapi sa mga Hudyo na umalis sa Israel. So habang umalis yung mga Hudyo sa Israel, umalis sila, nagkaroon ng tinatawag na diaspora. Anong nangyari? Di yung land nila at tinirahan na ng mga tinatawag na Arabs. Eventually, of course, tinirahan ng mga Arabs, naging Muslim yung mga yon, at mga Christians nandun din, no? At ilang Jews na natira. So, for many, many years, hawak sila ng tinatawag na Ottoman Empire na ang Turkey ang namumuno dyan. So, anong nangyari? Diba? So, matagal na panahon, and in fact, nung mga panahon na yon, kung tutusin, maunlad ang Palestine Kasi yung Ottoman Empire, may trading yan Maunlad ang Palestine. Ang sabi kasi nung iba, kaya naman pumunta yung mga Israeli dyan after World War II. Kasi wala naman tao dyan. No, sorry, yan maling impormasyon yan. Kasi may nabasa ko, may napanood ako na documentary, na isang historical documentary, na nagpapakita na noong 1920s,
vibrant na ang Palestine, na nandoon yung mga Arabs. So, anong nangyari, di ba? Okay, while that was happening, sa Europe, yung mga Jewish, no, around the 1800s, nagkaroon nung si Theodor Herzl ba yun? Oo, si Theodor Herzl, na gumawa siya ng isang advokasya, yung Zionism, na sana magkaroon ng Jewish state. Ayan, Theodor Herzl. He's a journalist and political activist na nasa Germany. Austro-Hungarian Jewish journalist and political activist. Ayan. Yung gumawa siya ng libro, yung Year Judenstaat, no? Or the Jewish State. Actually, alam ko naman yung history nito, pero recently lang ako nagkaroon ng mga detalye. Kasi hindi ko naman ito masyadong pinapansin noon. Ano? Yung Judenstaat na tinatawag natin, no? The Jewish State. No? Sabi niya, dapat magkaroon ng Hudyo ng Jewish State. No? Kasi nakakalat sila sa buong Europa eh. So, ang isang kinoconsider nila, Argentina. Yan. Africa yata, kung di ako nagkakamali, kinoconsider din nila. Pero of course, sabi nung iba, bakit hindi na lang sa Israel? Na noon ay under the Ottoman Empire. Okay, eventually, World War I, di ba? Nagkaroon ng tinatawag na Foreign Secretary si Balfour, ang Britanya. Britanya ito ha. Ang Israel hawak ng Ottoman Empire. Kaso nung World War I, ang Ottoman Empire ay kalaban ng Britanya. No? Kumampi sa Germany, kumampi sa doon sa Germany yung tawag dito. Germany, kumampi itong mga tsaka si Russia, yan, kumampi yan dito sa nagkampihan sila ng Ottoman Empire. At eto na nga, dahil World War I, gustong imbitahan ngayon ng mga British itong mga ibang tao upang suportahan ng gera. So, syempre, yung mga Jews, may mga pera yan. So, kaya, sinabi nila na, okay, kayong mga Zionist, sige, pagka nakuha natin ang Ottoman Empire, pag natalo natin, kukunin namin ang Palestine at ibibigay namin sa Israel para magkaroon na kayo ng Jewish state. Yan. At kausap naman ngayon ni Balfour, yan yung tinatawag na Balfour Declaration. Balfour Declaration. Eventually, ito na nga, si Balfour ay kausap niya rin yung mga Arabs. At inuudyok na yung mga Arabs na mag-alsa sa mga Ottomans. Yan yung Lawrence of Arabia na tinatawag natin, di ba? Si Lawrence of Arabia, siya yung British na pinadala nila. Military man, na pinadala nila upang udyokin yung mga Arabs. No, especially yung mga nasa Jordan. Yung Jordan na yon ay mga Jordanians, pinamumunuan ng isang sheikh. At eventually, lalaban sila sa Ottomans. So, nung natalo nga sila sa World War I, natayo yung League of Nations na binabanggit ko kanina, napunta yung mga talong bansa under the mandate of certain countries. Yung mga advanced countries na tinatawag. So, yung Palestine ay napunta sa mandate ng mga British. Ito yung tinatawag nating British Mandate. So, yung British Mandate na yan, ito na nga, di ba? Magkakaroon na sila ng mga solution. Ito, complicated story na ito. Hindi ko na masyadong madidetalye. Pero eventually, dahil nga pinangakuan silang Zionists, pinangakuan din silang mga Arabs, hahatiin nila yung Palestine. So, i-allow nila yung mga Hudyo na magkaroon ng mga lupa. At kasi ang alam ko, nakalimutan ko na yung parang settlement patterns pero wala sa mga beaches yung mga na inland ang mga Arabs. Inland sila. So, ang mga tumira doon sa mga ibang lupa, pinasok yan ng mga Jews. At yung mga Jews na yon, nagkaroon sila ng parang private army na parang semi-government na pinangunahan ni David Ben-Gurion.
Oo. Noong panahon na yon, 1920, 1930s, no, sila yung ang nangyari diyan, medyo masakit mang sabihin nito, medyo ina-antagonize na nila yung mga Palestinian na nakatira doon. At may mga pinaalis silang mga tao, may mga inagawan sila ng lupa. I'm sorry to say, no, this is history. And sabi ko nga sa inyo, I love Israel, I love the Israeli people, no? Pero may pagkakamali ng kaunti na nangyari dito. Kasi yung Palestinians, dahil sa kanilang naranasan under Israel, may mga pagkakamali na rin ginawa. No? Kaso, ang pwede mo nga sabihin doon, pinaglaban nila yung kanilang mga karapatan. Hindi natin pwedeng i-simplify na the Israel of Jesus Christ is the same as the Israel today. Diba? Kasi ako naniniwala naman ako na, ang paniniwala ko talaga dyan, unang-una kawawa ang civilians. Kawawa ang civilians, both sides. Pangalawa, sana, kasi under na ng, ang Palestinians ay under sa Israeli state. So, hindi hiwalay yung estado. Meron lang silang hinahayaang mag-self-rule, sabihin, Palestinian ng pinuno. Pero under pa rin sila sa state of Israel. Kumbaga, inoccupy nila. Sa totoo lang, wala naman sanang problema yan kung binibigyan nila ng parehong pantay na karapatan ang Palestinians at ang Israeli. Hindi nila ginagawa yon. Ayaw nilang gawin yon. Pwede nyo pag-aralan yan. Marami kayong mapapanood na resources tungkol dyan. No? Hindi binibigyan ng pantay na karapatan, walang voting power ang Palestinians. Meron silang limited freedom to movement kasi yung mga West Bank na yan, saka yung Gaza, nakapader yan. Pinaderan nila yan. Kasi nga, takot nila, maraming terorista doon at pwedeng saktan sila. Ang problema, eto na nga, dahil nga sa ganyang ginawa ng Israel, may mga ibang Arabs na nagsasabi na ang kanilang goal ay mawala ang Israel. At meron mga Israeli na ang goal nila ay mawala ang mga Palestino. So, yung goal ng mga radicalists on both sides, conservatives sa Israel, tsaka yung mga radicalists sa Palestine, ay ang goal nila ay wasakin ng isa't isa. Kapag ganun, walang kapayapaan na mangyayari. There were times already that the leaders of both the Palestinians and the Israelis are willing to, to do something. The closest thing that they ever got was Bill Clinton. Si Yasser Arafat at saka si President Yitzhak Rabin ng Israel at saka si Yasser Arafat ng Palestinian Liberation Organization, nag-usap na sila doon sa tinatawag na Camp David Accords. Kaso nagkahetot-hetot din yan at inassassinate. Kapag may mga Arab tsaka Israeli leaders na gusto ng kapayapaan, ina-assassinate ng mga radicals on both sides. Ganyan yung ginawa kay Egyptian President pangalan ng Egyptian President na yun. Yung nakipag-accord kay Menachem Begin ng Israel, si Egyptian, kalimutan ko na yung pangalan niya. Si Anwar Sadat. Yes, Anwar Sadat. Thank you, Celsius Watson. Si Anwar Sadat. Hello, Angeline Salem. Si Anwar Sadat, noong 1970s, saka si Menachem Begin, ay nakipag-peace sila sa isa't isa. Utat pinatay naman si Sadat, Anwar Sadat ng Egypt. Kasi yung Egypt, kailangan nila yung support ng Egypt para yung peace. Kasi nga ang problema doon, pag sobrang anti-Israel yung Egypt, gegerahin din sila. Kaso syempre, Arab pareho yung Palestinian sa yung Egyptian So kailangan mag-usap sila, no? Yung Camp David Accord, yun yung pinakamalapit Bill Clinton 1990s. Kaso pinatay naman ng mga Israeli radicals si Yitzhak Rabin. So, yun yung nakakalungkot. Alam nyo, may mga so ngayon, ang nakikita natin ngayon, depende talaga sa gobyerno na nakaupo doon sa Knesset. O yung kanilang kasi Prime Minister yan, parliamentary sila si Netanyahu.
Now ngayon, ang medyo hindi natin alam kung ano mangyayari sa next elections. Ano yung magiging tingin ng tao kay Bibi? Kasi ilang taon na siyang prime minister at siya isang conservative, no? Yung ibang prime minister nga tinitira na siya dahil alam mo yon, ang kailangan magbigay ka rin sa mga Palestinian. Ang sabi ng isang former Israeli prime minister, ang sabi niya, nagkamali itong si Netanyahu kasi ang ginagawa ni Netanyahu, hindi niya kinakausap yung Palestinian Authority. No? Inano niya, niyayari niya na nagpalakas sa Hamas. Kasi tanda natin, yung Palestinian Authority, kung sila'y malakas at nag-uusap sila ng Israel, hindi daw lalakas itong Hamas na ito. Eh, ang problema dahil parang, alam mo yon, dinidisregard ng Prime Minister itong Palestinian Authority, lumalakas yung Hamas, lumalakas yung aspiration na dapat lumaya na tayo mula sa Israel. Oh. Ngayon, tanong, sir, yung two-state solution ba pwede pa? Okay, dito tayo mayayari. Kasi, ang problema dito, kung may mga areas tulad ng halimbawa, yung Gaza Strip. Yung Gaza Strip, malapit yan sa Mediterranean Sea. Halos Palestinians lahat yan. Yung Gaza Strip. Kaya nga dyan yung focus nung invasion nagagawin nila kasi yung Gaza Strip, halos Palestinians na yan. At ang authority dyan, Palestinian. Under Israel, under occupation. Now, yung isa pang area nila, ito yung nasa east of Jerusalem. Pero ang tawag West Bank kasi west of Jordan, west of the Dead Sea pala, west of the Dead Sea, kaya West Bank ang tawag. Pero nasa east siya ng Jerusalem. Hiwalay yan sa Gaza. Yung Gaza nandito Eto dito ang West Bank. Yung West Bank, malaking area yan. Supposedly, Palestinian area yan. Pero ang nangyari, may UN resolution kasi na yung mga Israeli, wag na kayong pupunta sa mga area dyan. Wag na kayong titira dyan. Para hindi magulo. Ang problema, dahil nga may mga Zionists, some are Zionists, but some are just people who want a good life. Ang ganda kasi nung lupain dyan sa West Bank na yan. Maganda yung lupain dyan. Kaya may mga pailan-ilan na eventually dumadami na mga Israeli na nandyan. Of course, nakakadagdag sa problema yon dahil supposedly kung magto-two-state solution ka, malinaw sana ang mga... ngayon may mga Israeli na sa West Bank So paano ka magto-two-state solution dyan? Ako, ang nakikita ko talaga dyan, kung magkakaroon ng kung magpapatuloy isang state of Israel with the Palestinians that are there, diba kasi inoccupy na nga nila, dapat bigyan nila ng mga human rights yung mga Palestinians. Kasi kapag masyadong hindi sila dinidil, hindi sila kinakausap ng maayos, mas lalong lalala itong mga tensyon na ito. So, yun po. Ako, again, I'm not party to this debate. Nakikita ko pareho yung pagkakamali ng dalawang panig. Pero, yung payapaan can only come kung, again, eto na nga, mag-uusap-usap ulit. Kasi ang kawawa po dito civilians. And lesson yung ginawa ni Bibi Netanyahu, I'm sorry to my Israeli friends, I'm very sorry, but this is my opinion based on what I have read, yung rhetoric of division. Magaling si Netanyahu, pero meron siyang rhetoric of division. Ibig sabihin, sana ipagkaisa niya yung Israel at Palestine kasi nasa isang bansa na sila. Pero dahil nagkakaroon na, me against you, ganun din yung ginagawa ng kabilang panig, walang katapusan po ang digmaan at nagbunsod nga sa pangyayari nitong nakaraang buwan. Again, I'm not supposed to talk about this. Hindi ko dapat itatapik to. Ilang interview ang aking tinanggihan kasi ayoko may makaaway. But I think our Vibal Group people deserve my explanation. And I think that I can simplify it even if it's so complicated. Wala dapat tayong panigan. Kasi ang papanigan dapat natin, yung parehong sibilyan ng Israel at Palestine. Sila ang kawawa dito.
damay-damay sila sa radicalization na ginagawa ng mga pamahalaan nila, ng mga pinuno nila. And as you all know, again, I love the Israeli people, mas close ako sa mga Israeli, no? Pero I also understand the Palestinians. And eto na nga, no? Eto na nga. Lesson talaga yung nangyayari ngayon sa Israel kasi what if mangyari yan sa atin? What if mangyari yan? Kasi dinidivide din tayo ng mga political na puwersa. Ngayon, medyo nabawasan na. But remember a time last year and in the few years before that, na yung mga politiko natin, walang ginawa kundi pagawain ng mga Pilipino. What if that escalates to a civil war? What if that escalates na magpatayan tayo, imbes na tayo ay mag-usap-usap? Kasi there was a time na ayaw nang maniwala ng mga DDS, ng mga BBM, sa mga yellow. Yung mga yellow, ayaw nang maniwala sa BBM at DDS. Alam niyo yun, parang walang ginawang tama yung isa't isa. Puro mali. Na dapat ang nakikita natin yung mali, pareho, nakikita natin yung tama. Oh. So, kaya ako, nandun ako sa tinatawag na center-left. I am a leftist, I'm a socialist, but in the center-left. Oh, kasi ayoko na masyadong magiging radical ang aking pananaw na hindi ko papakinggan yung kabilang panig, na hindi ko sinusuportahan. Ito yung nangyayari ngayon sa conflict na ito. No? At yan yung nakakalungkot. Alam mo, kung pwede lang may magawa ang mga salita natin para ma-ease yung paghihirap ng mga tao doon, syempre gagawin natin. Pero ang kaya na lang natin gawin doon, matuto tayo sa nangyari sa kanila. At huwag natin gagawin dito sa Pilipinas yung masyado tayong radikal mag-isip sa lahat ng ating mga. Sabi nga nan sa kasabihang Pilipino, ano man ang sobra, masama. Diba? Oh. Naku, nagpapasalamat ako sa mga sumama sa akin ngayong araw na ito. Wala namang mga katanungan, ano? Again, pinapasalamatan ko si Goldemar Abiera, Malu Maduli, Vilma Chua, Kirey Manuel, Celsius Watson, Angeline Salem. Salamat sa inyong pagsama. Si Celsius Watson, no, sinasagot pa yung mga tanong natin. No? Imbis na sila yung magtatanong, sila yung sumasagot sa tanong ko. No? Pero thank you for being with me in this discussion. So yun lang, parang ako sa palagay ko, tapusin natin tong episode na ito sa pagsasabi. Again, I did not want to do this episode, but I felt that I can contribute para yung mga teachers natin even-handed yung kanilang pagtalakay nito. Hindi yung parang, kumakampi lang sa Israel o kumakampi lang sa Palestine. Kampihan natin pare-pareho yung mga civilians at makita natin, matuto tayo sa pagkakamali ng dalawang mga pinuno at dalawang mga puwersa na nandoon. At makita natin yung kahalagahan ng diplomasya, ng pag-uusap. At makikita nyo sa mga susunod na araw, this is my hope, na yung Hamas medyo nagpaparamdam na gusto niyang makipag-usap sa prisoner swap or sa pagpapalaya ng mga hostages, na sana kunin itong opportunity ng Israel for a ceasefire at nang hindi na magkaroon ng matinding humanitarian crisis of na vast proportion dito sa Levant, no, dito sa Palestina, sa Israel. Kasi pag yan ay naging problema, magiging problema siya ng buong mundo. So again, I don't know if prayers will help us, but let us all pray and wish for people to talk to each other and for us Filipinos to learn from this lesson in the current history that is happening now. Alright. So, naku, hindi ko alam kung may napangakuan na kung babatiin ko sa Kasaysayan kay Saya. Medyo 1 month tayong nawala, no? Na nag-replay lang tayo. Dito kasi sa Kasaysayan kay Saya, mawala ka lang minsan, 1 buwan ka nang nawala, no?
So, nagpahinga lang kasi tayo. We're doing our dissertation and please pray for me as I finish my dissertation. Malapit na po para maipasa na po ito sa critic and then ma-defend ko na by December. So, yun. If it's not asking too much, please pray for me. So, sige, ayan. Sabi ni Celsius Watson, padayon ka PHA. Thank you, Sir Xiao. Yes, opo. Alright. So, I hope that you enjoyed, even if I'm alone, wala ibang guest, no? I hope you enjoyed our discussion for today. Napakahirap nung. Again, you can watch some videos. Yung aking nire-recommend na magandang video, yung series ng ano ba tong series na ito? Ng sandali lang ano. Ayan, yung AJ Plus. May series sila on how Israel was created, tsaka yung Israeli settlements, paano siya in-explain. Merong tinatawag na documentary, yung Palestine 1920. No? At madami pang iba no, na pwede kayong, yung kay John Green, yung Israel conflict, kay John Green, yung Crash Course World History, pwede nyo rin mapanood yan. No? At syempre, para mas makumpleto yung inyong explanation na narinig nyo. Kasi sa akin, talagang very summarized. Very summarized yan, no? Yung nangyari, no? Yung explanation ko. Ang dami kong na-leave. So sana patawarin nyo na lang ako kasi I just want to simplify, magkaroon lang kayo ng bird's eye view, what happened in that history, bakit tayo napunta dito sa ano na ito, sa gulong ito sa mundo. Alright? So sige. So kung wala na tayong katanungan, no? Again, yung lesson na makikita natin ngayon sa Arab-Israeli conflict, sa Israel-Hamas conflict, ay sana po ay maiwasan natin yung tinatawag natin na yung hindi tayo nag-uusap-usap. It's better that we are talking than we are not talking. Yan po ang kailangan nating maintindihan. Diba? So, yan ang tingnan natin. Yan sana yung, I hope that you're going to think about that. And yung iwasan natin yung radicalization. No? Radicalization nung ating mga, anong tawag dito? Nitong mga stud natin sa politika. Kasi nagiging saradong isip natin, hindi na tayo nagkakaroon ng konsiderasyon sa stand ng iba. Doon po tayo medyo nalulungkot po. No? So, okay. Sige. So, kung wala na tayong katanungan sa ating mga kaisama, no? Siguro magpapaalam na tayo. So, muli po, papatugtugin ko lang yung ating team song pagkatapos. Pero muli po, ako po si Xiao Chuwai, isang public historian. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon. No? At sa next 2 weeks para sa isa na namang programa natin. At salamat muli Richard, Dino, at lagi nating tatandaan, no, mga kaibigan, ang kasaysayan ay kaysaya. Bye-bye. Laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin, pangarap ng kahapon.